sublime, for I am dwelling in new light. Second verse. Far below the storm of doubt and harm, the world is beating. Sounds of many battle of the enemy withstand. Say for mine, say for mine, meeting the battle of God's word retreating. Let me know them. Then reach me. Tis blue light, chorus. I'm leaving on the mountain, underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain, that never shall run dry. Oh yes, I'm tasting from a bountiful supply, for I am dwelling in you. Last verse. Let the stormy breezes blow, let I cannot tire me. I am safely sheltered below tempted lion's hand. Here the sun is always shining, here the sun can harm me. I am safe forever in you, I'm leaving on the mountain, underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in you. There's power in the blood. In the first verse, ready, sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you reveal a victory win? There's wonderful power in the blood. Verse now. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Second verse. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. Chorus now. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Last stanza. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Louder. Giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Last one, the banner of the cross. Banner given for display. First verse, ready, sing. There's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As a ensign fairly lifted up today, by his ransom once we sing. Louder chorus. Marching on, marching on, for Christ our liberty was, and to crown him victor and sing.
Prayer meeting po, every Wednesday po yan. 6 p.m. po yan. Then challenge night po, every Friday naman po, 6:30 p.m. po ang start niyan. Then support and part of our Saturday visitation po at 8 a.m. for gathering. Kung wala naman po ginagawa sa bahay, walang trabaho, walang pasok, lalo na po ngayon bakasyon, supportahan po natin yung bawat grupo natin para sa visitation. And sa pagsusol winning din bawat isa sa atin, di ba? And sa hapon naman, pag Sabado ng hapon, is choir practice para sa mga choir member. Pag Sunday naman, Sunday school, start po siya ng 9 a.m. Then, kaya mas agahan po natin pag magsusundo si Brother Jason, agahan po natin para makaabot tayo sa Sunday school. Then, worship morning and afternoon, then TSW fellowship po. Then, yung church commitment naman po natin, alam naman po natin yan sa mga member natin, yung electricity and water po. Then, yung baptistry pledge po natin, kung meron naman tayong extra, iabot na lang natin kay Sister Shomelin po. Then, continuous pastor's allowance, DL PAR, Marugondon. Yung every Sunday na nagbibigay tayo, kahit magkano yan, malaking tulong din yan. Diba? Kaya, yung another announcement na lang po, si pastor na lang po mamaya. And ako naman po tayo sa welcoming visitors po. Sa TSW1 po, may bisita po ba? Tayo na lang po. Amen. Ayan po, lagi po siya nandito si Brad. Sa TSW2 po, si Sister Fel, lagi yan nandito every Sunday. Tsaka si Nanay din po. Sa TSW3 po, tayo na lang po. Amen. Yan. Kaya lagi po tayong visitation o mag-soul winning po para mas marami tayong bisita every Sunday. Dako naman po tayo ngayon sa testimony po. Itong testimony na to, tinanong ko naman po sila kung willing naman sila mag-testimony. Kaya may naka-assign na po. Sa TSW1 po, tawagin ko po si Sister Abby, yung nag-birthday po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon dahil sa kalagayan ko sa birthday ko kagahapon. At saka nagpapasalamat po sa Panginoon dahil yung nag-visitation kami, pinagpala po kami ng Panginoon dahil nagkaroon po kami ng disciple kaya lang hindi na sila nakapunta. Pero at least na-share na namin ng salita ng Panginoon. At saka nagpapasalamat po sa Panginoon dahil lagi-lagi na ako nag-visitation, hindi ako nagsasawa. Yung kagahapon ng umaga, wala sila dito. Para mga iba pumunta sa Maragondon ulit. Pero hindi ako sumuko na mag-visitation. At nagpapasalamat po sa Panginoon dahil may trabaho na po ang aking papa po agad. At tsaka nagpapasalamat po sa Panginoon. Ninth birthday ko kagahapon at 9 years old na po ako. At tsaka magka-grade 4 na po ako at nagpapasalamat po sa Panginoon dahil binabayaya niya kami ng maraming blessings. Binabayaya niya kami ng maraming blessings. At tsaka nagpapasalamat po sa Panginoon dahil may sakit pa yung papa ko at saka may diabetes pa rin siya patol. Hindi kami sumuko ni mama na mag-pray. Sabi ni mama, lagi po kami lagi ako mag-pray. Kahit na kung saan kami lugar, dapat kami mag-pray. Yung pag-meditate kasi, yun yung hindi mo napapansin yung paligid. Kinakausap niyo yung Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil malapit ng pasukan ko, July 29. Kasi akala ko bukas yung pala, July 22 pala yung bukas. Akala ko 29 bukas. Pero
Pero yung napansin ko sa skit ng TSW3 noon, yung pagdating na ng Panginoon, tapos na kinakabahan na, naiyak ako baka kasi hindi masali yung papa ko sa rapture. At nagpapasalamat ako sa Panginoon at yun lang po. Amen, amen, Sister Abby. Sa edad niyang 9 years old, di ba? Iba na yung knowledge niya talaga. And sa next po na tatawagin kasi Sister Lisa po. Good afternoon po sa ating lahat. Ako naman po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Siyempre, nandito si Pe, naka-attend na ulit siya. Salamat sa Panginoon. Sana, pray ko lang na sana magpabaptize na rin siya kasi siyempre, masarap sa pakiramdam niyo yung, alam mo yun, lagi mo siyang nakakasama every Sunday. Tapos, yun, sana madala din niya yung mga magulang niya sa mga kapatid niya. Salamat sa Panginoon sa kalakasan na ibinibigay kay Brother June sa trabaho niya kasi talagang hindi biro yung lagi araw-araw na niya pasok niya talaga. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa kalakasan na ibinibigay sa kanya. Salamat sa pagpapala, salamat sa mga yung sa tindahan ko na salamat sa Panginoon kasi binibigay ng Panginoon talaga yung tindahan namin doon kahit naiipan siya. Salamat sa Panginoon kasi siya yung nagpo-provide talaga ng yung mga, siyempre mga customer ko na binibigay na talaga ng mga customer. Yun, pero talagang tayo ng Panginoon kung kasama talaga kung negosyo tayo kahit maliit lang. Basta kasama yung Panginoon, paralagang talaga ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa ating lahat na hindi tayo nakakasakit talaga ng malubahin. Salamat, blessing talaga yun. Yung araw-araw tayo na gigising tayo na wala tayong maramdaman. Salamat sa Panginoon. Salamat din sa pagpapahal talaga niya. Inibigay niya sa amin sa araw-araw. Yung talaga na mahirap din kasi siyempre bago pa makarating mo sa ako talagang kumbaga sisort ka na yun. Pero salamat sa Panginoon kasi yung Panginoon talaga yung nag-provide na pangangailangan niya sa araw-araw. Salamat sa Panginoon. Amen. Thank you po. Sa TSW3 naman po, dako naman tayo sa nag-birthday din, si Erich May. Ako naman po nagpapasalamat sa Panginoon. Siyempre, ngayon nagdagdagan na naman po yung taon ko ng Friday. Tsaka nagpapasalamat po sa Panginoon kasi ginagabayan ko si Mama sa pamalengke niya sa araw-araw tsaka sa mga financial blessing. Amen. Tawagin ko naman po si Sister Arjen po. Magandang hapon sa atin lahat. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Ganon din sa mga disciple namin, yung bunga ng Bible study namin dun sa Malagayay. Salamat sa Panginoon sa mga kaluluwa na binigay niya na isang pamilya sila, hindi na kami hirap na nadalhin sila kasi malalaki na nga. Tsaka salamat sa Panginoon dahil yung mga tinuturo sa kanila na naririnig nila dito sa church, tsaka yung turo ni Brother Jerome dun sa kanya sa Bible study. Yung nakikinig talaga sila pag kung ano yung mga tinuro ni Brother Jerome, tapos tinatanong sila kung kung talaga nakikinig sila, tinatanong ni Brother Jerome kung natatandaan nila yung tinuturo ni Brother Jerome. Kaya salamat sa Panginoon dahil nasasagot nila kung ano yung mga pinag-aralan na tinuturo dito sa church at saka doon sa Bible study. At saka ganun din kay Sister Haklin, salamat dahil nandito siya ngayon na sana paglinggo talaga ang paglalaban niya. Pero salamat sa Panginoon dahil hinut na niya yung Panginoon. Kasi yun lang talaga yung araw na wala siyang pasok. Pero salamat dahil binigyan niya ng time yung Panginoon. Yung sabi ko nga sa kanya, sabi ko, pagpapalain ka ng Panginoon dahil binuksan mo yung bahay mo para magkaroon ng Bible study doon. Kasi yung bahay mo, may tinaniman ng salita ng Panginoon. Hindi yung di ba yung iba kasi yung bahay nila pinapagamit sa inuman, mga ganun. Pero sa kanya, binuksan niya para sa sa Bible study. Kaya sabi ko, at saka inaano ko siya, encourage ko sa kanya na
na habang bagong Kristiyano pa siya, sabi ko sa kanya, huwag mong isipin na naglilingkod ka, walang problema na darating sa'yo. Sabi ko, darating tayo dyan. Sabi ko, para kung sakaling mangyari man ganun, handa na siya, tsaka alam niya yung sabi ko sa kanya, sa church, sabi ko, huwag kang tumingin sa tao, kahit sa akin, huwag mo akong tingnan. Sabi ko, kasi darating yung time na madi-discourage ka sa akin, sabi ko sa pastor natin, sabi ko sa mga kapatiran, sabi ko kasi syempre tao lang tayo, makakagawa tayo ng kasalanan. Sabi ko, ang lagi mo lang tingnan yung Panginoon. Sabi ko, dahil yung Panginoon lang talaga yung dapat natin tingnan. Kasi kung sa tao lang talaga, wala tayong sabi ko, wala tayong maano talaga na sa tao tayo makapit para maglingkod tayo na tumibay tayo. Kundi sa Panginoon lang talaga yung tingnan natin. At saka sabi ko, pag dumating kasi siyempre pag maglingkod ka sa Panginoon at saka sa hindi, magkakaroon talaga tayo ng problema. Pero ang kaibahan na nun, pag maglingkod tayo sa Panginoon, pag magkaroon man tayo ng problema, kahit anong bigat man yun, meron tayong masasandalan na matibay. Kaya salamat din sa Panginoon sa kagrupo namin sa tuwing Sabado talaga sold out doon na pumupunta sa may pagkakaisa talaga na magsama-sama pumunta doon para mag-Bible study. At saka ganoon din salamat din sa grupo namin. Kasi pag Sunday, meron din talagang pagkakaisa pagdating sa pagkain. Parang yung hindi na kami mahihirapan na sa mga ambagan dahil merong pagkakaisa. Tsaka syempre salamat din sa pastor natin sa mga encouragement na sa preaching, na lalo na sa mga yung mga preaching ni pastor yung tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, na yung mga ibang mga bisita natin na hindi pa parang hindi pa nila alam yung mga mangyayari yung katulad sa mga rapture. Salamat sa ganun na dahil sa preaching, nabubuksan yung isip nila na ganun pala yung mangyayari pag hindi tayo maglingkod sa Panginoon, na impyerno yung punta natin, na pag dumating yung Panginoon, na hindi natin siya nakikilala. Kaya salamat sa mga kapatiran na mga pagsubok, mga discouragement na dumating sa buhay natin. Sana magpatuloy pa rin tayo na maglingkod sa Panginoon, dahil kung sa problema lang talaga, lahat naman tayo may problema. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil na nalalampasan natin lahat ng problema na yun dahil sa tulong na ating Panginoon. Kaya salamat din sa gabay ng Panginoon kay Mars sa ibang bansa, dahil siya ang ginamit ng Panginoon para ma-provide yung mga pangailangan namin dito at saka makatulong kami dito sa gawain. Ganon din sa siyempre sa may sabi ni Pastor sa pagdi-disciple, kailangan mo talaga na gumastos ka. Kaya salamat din sa Panginoon sa pag-provide na siyempre sa mga pangangailangan din at saka sa pamasahe sa mga bisita namin. Salamat dahil sa pagkakaisa din ng grupo namin. Ganon din sa mga anak ko, na sarap sa pakiramdam na ginamit ako ng Panginoon na lumaki sila dito sa church, na makita mo talaga yung kaibahan ng mga kabataan na may Panginoon at saka sa wala. Kasi ngayon talaga yung kabataan sa bisyo at saka sa barkada, mahirap na talaga dalhin sa church. Parang hindi hindi sila makatagal dito sa church, na parang ang pakiramdam nila pag nasa church parang ang boring, parang gano'n. Kasi syempre sabi ko nga kay Hailin, sabi ko pag doon tayo sa mga kabataan, na sila sa labas kasi masaya. Kasi yun ang ni Satan Parang yun ang ginagamit ni Satan, na yung kasiyahan sa labas, yung dito sa makabundo lang, yun lang parang akala nila yun lang ang yung kasiyahan pero hindi nila alam yung kasiyahan na nanggagaling sa Panginoon, na hindi mo pa maipaliwanag na kahit anong problema, masaya ka pa rin kasi may Panginoon tayo. Kaya salamat sa Panginoon sa biyaya na binigay niya sa atin, sa kalakasan at saka sa lahat ng blessings na binibigay niya. Yan po. Amen. Maraming salamat po, Sister Arjen. Kaya talaga para po sa mga bisita talaga natin na mahirap po talaga na yung nagdi-disciple talaga sa inyo, talagang sacrifice din yan gastos talaga, financially talaga. Kaya amen po sa inyo, kaya napakasarap mabuhay na may Panginoon tayo sa buhay. Tawagin ang TSW2 po para po sa special number po.
Ay, games muna daw pala. Mamaya na daw po yung special number. Ready na po kayo sa games? Parang hindi kayo ready ah. Tawagin ko lang po yung game master namin. Si Jinjin tsaka si Erica po. Madali lang po itong games. Si Jinjin po, calling. Ano po, representative po, kahit isa lang po, sa isang grupo po, isa lang po. YP, or kahit adult po. Ano po, dalawang representative bawat grupo. Dalawa na daw po, dalawa. Sa TSW3, si Aryan daw po, tsaka si Layrin. TSW1, Marco and Bia po. Ito po yung punta na po kayo dito sa unahan. Lahat po ng representative. Madali lang naman yung games. Ano, yung title po ng games namin ay Guess the Bible Character. So, yung ano niya, yung mechanics po ng games namin is magbabanggit kami ng word, tapos ano, sa word na yon dapat makapagbanggit kayo ng Bible character na it's either connected doon or kapag sinabi yung word na yon, yun siya talaga yun. Naintindihan niya? Naintindihan niya? Magbabanggit kami ng word. Iba-ibang word yon. Pwedeng lugar, bagay. Kunyari, pastor. Di ba pag sinabing pastor, sino ba yung naisip natin? Di ba si Pastor Dennis? Yun Pastor po yung Dennis. game namin. Bali, may Character mga word. yung sagot nyo. Character talaga. Tao. Ready na kayo? Ito yung mechanics. Pag nagbanggit kami ng word, kung sino unang mag-bell, yun yung sasagot. Oh, dito, lapit kayo dito. Tawag dito. Yan. Harapan. Kahit magtulungan naman kayo sa sagot. Ready na ba kayo? Test W1. First 5 lang naman. Test W1 po. Ready na? Test W1. Ready na? Oo, hindi pa sila ready. Test W3. Ready na po ba? Test W1. Oo, kahit sino. Magtulungan kayo. Ano lang, sa unahan lang. Tapos pag hindi nakasagot, sa likod naman. Para hindi magulo. Sige. Ready na kayo? Ang unang word natin ay Bethlehem. Si Marco. Jesus. Tama. Tama, TSW1. Jesus. Madali lang to. Ito, ang next naman natin ay next word ay musician. Bia. David. Si David po is correct. So ano lang ta? Raise to 5 lang. So yung points ng TSW1 is 2. Sa TSW3 naman ay wala pa. So habol na lang kayo. Hindi si Dennis. Musician si Dennis daw. Bali dahil madali lang naman yung games, ang pag nyo lang is maunahan kayo makapindot. Ito, ang next na word namin is
Number po. Skit na. Papakala. Amen. Maraming salamat po sa makalangit na awitin. Pwede ko pong hiramin po si Brother Marco po para po makapag-ready po ng skit yung TSW2. Amen. Tayo po tayo lahat. Tayo po magsiawitan sa Panginoon. Amen. Kanta natin ang Great is the Lord. Great is the Lord. Ready? Ready, sing. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness.
beautiful for situation, the joy of the whole earth. It's Mount Zion of the side of the north, the city of the great King. It's Mount Zion of the side of the north, the city of the great. One more. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth. It's Mount Zion of the side of the north, the city of the great King. It's Mount Zion of the side of the north, the city of the great Beloved. Dear GFJC, Dear GFJC, bago ko simulan ang aking kwento, ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang hapon sa inyo. Bago nga pala ay maraming salamat sa inyo, lalo na nga sa mga bumubuo ng Bible Baptist Church, Vista Verde dyan sa Bacoor, Cavite. At sa nga pala, tulungan natin ang ating kaibigan dyan sa Bacoor, Cavite ni si Daryl Sauro sa kanyang barley na business. Maraming salamat. Tawagin niyo na lamang ako bilang Yuan, 27 years old at kasalukuyang nakatira sa Maragondon, Cavite. Siya nga pala, ibabahagi ko ang kwento kung paano ko nakilala ang Panginoon. Lumaki ako sa isang maliit at makitid na lugar dito sa Maragondon. Isa pala akong barbero dito sa lugar namin. Mahirap at nakakapagod ang buhay na nararanasan ko. Hanggang lumipas ang ilang taon,
Hindi na nakayanan ng aking kaibigan at kababata ang aking katauhan at gawi sa pamumuhay. At hanggang sa Grabe, sarap talaga magbisyo. Ano ba? Ang bastos mo ah. Bakit? Pambihira ka naman. Ang sarap kaya nito. Tignan mo, Huwag mo para nga akong akong lutang. O, isa pa. pinupuntahan. O, di ba? Ang bango, try mo to. Ano ba? Adik ka? Grabe Kung ka ako sa'yo, naman. magbago ka na. Ba't ako magbabago? Bata pa lang tayo, kilala mo na ako, di ba? Habang naglalaro tayo, may mga kalaro natin ninanakawan ko, di ba? At ito yung gusto ko. Sabi ko, paglaki ko, maninigarilyo ako. Ito, o, try mo. Bili. Tigil mo nga yan. Ako na nga lang nag-iisa mong kaibigan eh, tapos ganyan ka pa? Edukada akong tao, tapos kaibigan ko adik. Anong Huwag ka naman sasabihin ganyan ng magsalita. iba? Napakayabang mo naman. Di ba sabi mo dati, walang Grabe ka, nagmamataas ka na ngayon ah. Kung hindi ka magbabago, mawawala na rin ako sa'yo. At kung hindi mo ititigil yung pag-aadik mo, isusumbong kita Teka sa lang, tatay mong pulis. Wag mo ako isumbong. Anong wag? Nakukulong nga, patay tayo dyan. Huwag mo ako isusumbong. Lumayo na Susumbong nga ako. kita. O di sumbong. Bahala Alis ka. Talaga. Talaga, adik! Talaga adik na kung adik. Saya-saya ko dito eh. dahil Bayepal tong tao na to ah. Dahil sa di namin pagkakaintindihan bilang magkababata, napagdesisyonan ni Pe na layuan ako na kanyang kababata at isumbong sa aking tatay na pulis. Ngunit ganun pa man ay ako'y dumiretso na sa aking barbershop upang magpatuloy at kalimutan ang nangyari. At dito ko naman nakilala ang batang nagbigay sa akin ng magandang balita. Dalawa na lang kayo kuya. Sige, lagay ko na dito, sarado na. Anong oras na eh. Dalawa na lang kayo kuya. Bilisan ko to. Antayin niyo ako. Ay, sorry. Anong gupit niyan kuya? Kahit ano po. Ba ano yan? Faded? Paytet po. Sige. Low paid lang ka. paid? Low paid. Paid. Hindi Paid ba? Sige po. Ito yung pinakababa, manipis. Opo. Nga pala, to, may tatanong ako sa'yo. Teka lang. Ano po yun? Naniniwala ka bang may Diyos? Ha? Bakit naman po? Kasi, teka dito, to. Tignan mo yung mga tao sa labas. Nakikita mo? Opo. Yung mga tao sa labas. Alam mo, kung totoong may Diyos, tignan mo sila. Bakit napakadaming taong ang daming problemang dinadala? Problema sa pera, di ba? Iba't ibang klaseng problema. Sa material. Gaya niyan, no? Di ba? Nakikita mo. Yan, ganyang sitwasyon. Kung totoong may Diyos, bakit may ganyan? Pangalawa, bakit napakaraming taong mga adik, mga kina-adikang bisyo, iba't ibang klaseng bisyo, di ba? Opo. Yan. Kung totoong may Diyos, bakit ang daming taong ganyan ang inaasal at ganyan ang klase ng pamumuhay nila, di ba? Opo. Tapos, sa panahon ngayon, ang dami mga bata. Minsan, nadadaanan ko sa kalsada, mga swail. Ano naman ba yun? Let's go. Grabe mga kahit lola, Madali ka ba? Mamaya mo na yun ang mama mo. Bahala ka na nga dyan. hindi nila ginaalang yung magulang nila, parang kalaro na lang nila, di ba? Kung totoong may Diyos, bakit ganon, di ba? Opo. Bakit ganon yung mga sitwasyon ng buhay nila, yung mga problema, di ba? Kung totoong may Diyos, bakit ganon? Parehas po pala tayo kuya eh. Naniniwala ka rin na na walang Diyos at hindi totoo yung Diyos? Hindi po.
Hindi po ako naniniwala may barbero. Bakit naman? Ano ako? Ano ba tawag mo sa akin? Attorney? Kasi po kuya, tingin po kayo dyan sa labas. Grabe ka namang totoy naman oh. Kung barbero po kayo kuya, Bossy, ikaw ba si Bossy? kung barbero po kayo, bakit po ang daming maabang buhok dyan sa labas? Alam mo kasi, bigyan mo ko ng mga ilang minuto. Kasi, di ba, bakit naman siguro lahat ng nadaan yun? Tawagin ko, "Uy, paggupit ka, gupitan kita." Eh, paano kung ayaw nila? Di ba? Hindi naman po pwedeng haharang ako, tatayo ako dyan sa harapan para papilitin sila pumasok dito para gupitan, kagaya nila. Kasi nga, may sarili silang desisyon sa kanilang mga buhay na kung gusto nila magpagupit o ayaw. Kaya nasa sa kanila yun. Kung gusto nila na magpagupit sa akin, sila na lang yung kusang lalapit dito, kagaya mo, di ba? Ganon din po ang Diyos. Kung hindi po lalapit ang tao sa Kanya, hindi rin po maayos ang buhay nila. Teka lang. Paano kung yung mga tao na yun na inihalimbawa ko kanina, paano kung tumanggap sila sa Panginoon? Hindi, ligtas na sila sa problema. Wala na silang mararanasang problema. Wala nang dadating ng problema sa buhay nila. Ganun ba yun? Di naman po sa ganun kuya. Tandaan po kuya, ang problema hindi po nawawala yan. Kunyari po, halimbawa po sa inyo, pag may magpagupit po sa inyo, may magpapagupit po ulit sa inyo, may kilala na po ba kayong suki nyo? Ha? May kilala na po kayong suki nyo? Oo, ikaw. Tsaka ito, naka-blue. Ito, lagi ito eh. Regular to. Pogi ito eh. Ganon din po ang Diyos. Kasi po, ang kasalanan, pag kunyari po, pag na-accomplish mo po yung kasalanan, ay yung problema na yon, hindi po mawawala yung problema na yon. Babalikan, magkakaroon pa rin po. Ganun ba yun? Tama ka nga dun. Kaya pala, anong ano? Kung Okay gusto na niyo ba? po kuya, pwede po kayo sumama sa church namin. Saan ba yung church nyo? Sa sa Bacoor Vista Verde po. Ay, dito sa Vista, alam mo yan. Sige, try ko na lang kasi nagugupit ako eh. Opo. Wala ganong customer, pupunta ako. Alam ko naman yung church nyo kasi may nag-home service sa akin doon. Kaya yung malapit doon, nakita ko yung karatula. Kaya pupunta na lang ako. Ikaw na lang hanapin ko doon. Sige po kuya. Ha? Thank you po. At sa nakilala nga ni Juan ang Panginoon. Lumipas ang ilang taon. Tagal naman ang kasama ko. Grabe na, apagod sa church Ay, salamat Panginoon kasi ang dami kong nabisitahan yun. Kahit nakakapagod, worth it kasi napakarami kong... Uy, kamusta ka na? Uy, Yuan! Kumusta? Long time no see Laki nyo na pinagbago mo Dati mo kakantarantado Grabe ka naman. Grabe ka naman sa akin, mukha naman tarantado. Gano'n mo talaga? Laki nyo na pinagbago mo Ibang-iba na yung itsura mo. Mukha ka nang respetado. Siyempre kasi, alam mo, yung sinabi mo bilang kababata, kumbaga hindi ko inisip na mali. Kumbaga isa yun sa mga naging motivation ko para mas mapalapit sa Panginoon. Kagaya ngayon. Ito, nagbabagi na ako ng salita ng Diyos for almost 10 years. Tagal natin din nagkita. Simula nung pinagsabihan mo ako, may nagturo din sa akin na bata pa nga yun napahiya nga ako kasi ang tinunong bata, naglilingkod sa Panginoon. Isipin mo, bata pa yung napagdala. Ikaw, hindi ako nakinig sa iyo Talagang na-realize ko na salita lang talaga ng Panginoon na kahit yung bata na yun, gagamitin ng Panginoon yun para maibahagi sa akin. Kaya ito, pastor na ako ngayon ng Bible Baptist Church, Maragondon. So ako na yung pastor doon. So, may ginagawa ka ba pag linggo? Wala naman.
Sige, total ano naman. Imbitahan na rin kita sa church kasi, di ba, ikaw naman yung nagano sa akin eh. Sige, sama ka sa linggo ah. Sige. Sige, ito na ako. Akala ko dati, may mga bagay lang dito sa mundo ang magpapabago ng buhay ko. Bahay, sasakyan, asawa. Yan ang mga bagay na mga pangarap ko na akala ko ay magpapabago ng buhay ko. Subalit, sa di ko inaasahang pagyayari, nakilala ko ang batang si Santiago upang makilala ang tunay na magpapabago ng buhay. At yun ay ang Panginoon. Panginoon na nag-aayos at nagbabago ng buhay ng tao. Panginoon na namatay sa krus ng Kalbaryo. Panginoon na iniligtas ako mula sa kasalanan ko. At ang Panginoon na nagbigay ng buhay na walang hanggan sa isang katulad ko. Simula noon ay nabago ang lahat mula nang tanggapin ko ang Panginoon sa puso ko. Doon ay naging isang pastor ako, nagbabahagi na ng salita niya. Salamat sa batang nagbahagi sa akin ng magandang balita. Dahil sa kanya ay nakilala ko ang Diyos na nagbabago. At yun ay si Santiago. Mga kaibigan ko, kung sa tingin niyo ay may mga bagay lang ang nagpapabago ng buhay, nagkakamali kayo. Dahil walang bagay dito sa mundo ang pagbabago ng buhay, kundi ang Diyos lang, na namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa sinabi ng 1 chapter 40, verse 6, na sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan. Yun lamang po at marami pong salamat. Pray po tayo ng 5 minutes.